Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! October 20, 2024, dear friends! Napakabilis po talaga ng panahon. Ano po, malapit na namang matapos ang 2024. Kaya ngayong tanghali, nako, mag-review nga tayo sa ating first 3 quarters. More than 3 quarters na actually, ano po. At balikan natin kung paano natin ginamit talaga ang ating oras. Kung matatakot sa barilo padalim sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako! Mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. It's all about time. It's all about time. Lagi sinasabi, no, na bilis, bilis, time is money, time is money. Pero talaga po bang time is just money? Every time na naririnig ko yan, na sinasabi, sige na, bilis, bilis, because time is money. Parang iniisip ko na, napakamura naman if time is just money. Kaya, ngayong tanghali, siguro, mas magandang isipin natin na time is more than money. Bakit na nga po ba? Bakit na nga po ba? I'm checking if I can already share the link to my wall. Hindi pa yata siya. Ang hina ko talaga mag-multitask. Ano po, chinecheck ko sa DZXL News. Ayan, nandyan na. I can already share it. Thank you, team! Nako, I'm broadcasting through Zoom po, mga kaibigan. Kaya talagang ako ay nagpapasalamat sa ating team for joining me and for making this broadcast possible today. I'm sharing it already on my wall as I speak. Na, sorry po. Sorry po, ano ba yan, Chris? Na talagang ako ay very grateful that we're able to do it today through Zoom. I-share ko lamang po dahil lagi ako nangangako na check my page, or check my wall. Tapos hindi ko naman po pala na-share. So, thank you so much to our digital, Mr. Wilson Abrea, and Miss Cheska Mia Rosal. I'm excited to see you hopefully next Sunday. From our newsroom, Miss Justice Martinez. Thank you, Justice, for replying to my messages. And to Jel Kiran. I'm sorry, and our tech, Mr. Daniel Fangonilo. So, sila po ang kasama ko ngayong tanghali. Ayan. So, mga kaibigan, time is more than money. Time is more than money. Sabi nga, hindi lang pera ang ipinagpapalit natin sa oras. Time is life. Actually, I wanted to title our episode today, Time is Life. Kaso, parang mas maganda na i-equate natin siya kasi ngayon kung mapapansin niyo po no sa Facebook, earn more money, invest on this one, parang puro na lang lagi pera, pera. And I would like to, I'm not discounting the importance of money. Pero kung ipagpapalit lang natin ang ating oras sa pera lang, down the road, alam po natin yan, di ba? Who was it again? Meron isang, was it the Emperor of Rome? I forgot his name. Na nung, when he was brought doon sa huling himlayan niya, he made sure na ipakita na yung kamay niya was open. Habang yung sa karosa ba, tawag doon, dinadala siya sa himlayan niya. Sabi, ang bilin niya is that, make sure my hands are open. So that, makita ng lahat na wala ka talagang madadalang ginto sa lapi, sa iyong huling hantungan. So, time is more than money. Time is really life. Right, dear friends? Time is life. Kaya, ngayong tanghali na to, bahaginan nyo nga po ako. Kunyari lamang po, I have a question for you.
You can send me a message pala sa ating number 0976 014-5041. Yan, 0976-014-5041. Or pwede rin po sa ating Facebook live stream. I would like to appreciate Mr. Ed Manukduk. Thank you so much for watching. Alas 4 yata ng madaling araw dyan sa London. He's vacationing now in London, England, kasama ang kanyang pamilya doon. So thank you so much, Ed, for watching live today. So maybe you could answer my question. Sorry po, kasi nalalamunan ko kasi nga po, ang trabaho ko talaga, I give trainings and minsan, na-overextend yung boses ko. Kaya po minsan, napansin nyo po, the past weeks, nagre-replay tayo ng ating former episodes so I could rest my voice also. Pero today, okay naman na. Pero ang point ko lamang po minsan is that sinasobrahan ko yata pag nagtitraining ako. Like minsan, sunod-sunod na 2 or 3 days. Kahit na may microphone, kailangan ko pa rin mag-exert ng effort. So, pasensya na po kayo kung minsan parang narinig yung inuubo-ubo ako, but I'm really okay po. It's just my throat. So, there. Ang tanong ko po sa inyo ngayong tanghali is that, if, example lang, just imagine, what would you do kapag meron kang infinite time and energy? What would you do if you have infinite time and energy? Siguro lahat na mga gusto mong aralin, aaralin mo. Kasi may oras ka. Kahit ako rin, if I have infinite time and energy po, I would now be able to play the violin, the guitar. I would be able to play classical pieces on my piano. Ang dami ko pong magagawa talaga. I'm sure ikaw din. If I have infinite time and energy, siguro malaking portion doon spent exercising, mentoring people, giving talks to schools. Ang dahil ko po talagang gustong gawin. Pero ikaw, what would you do with infinite time and energy? Kasi minsan, ang lagi lang sinasabi is that, save more money, invest more money, ganyan. Again, wala po akong, I love the fact po na we are mindful of saving and investing. I do. Ako po ang unang magtataas ng kamay kapag tinanong nyo, mahalaga ba ang mag-ipon? Pero kung ang buhay natin ay nakaikot na lamang talaga sa pera, earning more money, only getting in touch with people because we want to sell to them. Ako nga, parang feeling ko, member na yata ako ng lahat ng multi-level marketing. Dahil lahat ng kaibigan ko, naaalala ako, every time they sell something and I end up with a bunch of stuff na nag-expire na lang minsan kasi I'm not able to use them. So ikaw, if you have infinite time and energy, what would you do? I hope you could share with me your answers. Dahil lang po tagang kinakaya ko sanang hindi magsalamin pero talagang mahina na talaga ang aking eyes. So let me check. So, hi Jason Abolencia. Masantos tan maabigyak Kabuasan, Pangasinan. I'm so glad umaabot tayo dyan sa Pangasinan. Ang galing talaga ng DCXL 558. Thank you, Jason, for joining me today. Hello to Miss Ana Misola Lianes. Good morning, Miss Chris from Cavite. Good morning too, my dear. Alam niyo, binabasa ko na yung messages niyo as they come kasi may times na parang pag binalikan ko, wala na, hindi ko na mabasa yung messages. So, thank you so much. So, I'm so excited about our topic today dahil oras po talaga ang pinakamahalaga, no? Dahil ang oras ay buhay. Ang buhay natin nakasalalay lang dun sa oras na meron tayo. Kaya, kapag kunyari, kailangan nating bilhin ang ating oras. If you have to buy your time, how will you spend it? Yun yung siguro yung tanong. Parang kunyari sinabi ng creator natin, I don't want sometimes to be so, kaya, Chris, kailangan maging multi-sectoral ka. O nga. So, sige, what if our divine creator says, sige na nga, itong mga tao na to, they're wasting so much their time. What if there's a new law na bago tayo mabuhay, para mabuhay tayo the next day for 24 hours, kailangan magdeposito tayo sa Bank of the Universe ng 10,000 pesos every midnight.
siguro po, kung kagaya ko kayo, gagawin natin ang lahat ng paraan, makalikom lamang ng 10,000 pesos para pambayad sa susunod na 24 hours. Kasi gusto pa rin nating mabuhay, gusto pa rin nating huminga, gusto pa rin nating makasama ang ating mga minamahal, gusto pa rin nating mayakap ang ating mga anak. Di po ba, kaibigan? So that's why, if you have to buy your time, how will you spend it? So siguro, if I have to buy my time, hindi na talaga ako magiging tamad talaga, di po ba? Bawat minuto, gwardyado, right? Yung 24 hours ko, ikaw din, I'm sure, na kapag binayaran mo yung oras mo ng 10,000, so sabi natin, Lord, ang mahal naman, pwede bang discount naman? Sinabi ni Lord, o sige, 5,000 na lang. Kahit 5,000 pa ang ibinayad natin sa oras natin, papahalagahan pa rin natin kasi binayaran natin, di po ba? But we may not be paying for our time with money, but we are paying for our time with our life, with our every breath. Araw-araw ay tumatanda po tayo, di po ba? Di po ba? Kaya yung mga iba na parang nagagalit kapag birthday ko na naman, ganun po talaga. Every year, we will really add one more year to our lives. Every day. There's even this quote, napaka-somber, napaka-lungkot ng quote na yun eh. Parang sinabi niya, I just forgot who said it. Parang sabi niya, we are dying every minute of every day. At kung tutuusin, totoo naman. Kasi every day, every minute, papalapit talaga tayo doon sa ending, di ba? Sa ating last breath. So that's why later I'm going to play for you. I think you can already guess what I will play. Yung one of my favorite songs when I talk about time. Yung kay Jim Croce ba yun? Jim Croce. Yeah, yung kanta niya na, Jim Croce. Na Time in a Bottle. If I could save time in a bottle, but we cannot save time in a bottle. So that's, I think, the beauty. And also, the challenge para sa atin kapag hindi natin talaga pinahalagahan ang ating oras. Kaya pa nga sa mga bagong tune-in lamang po, welcome to Winner Ka Pinoy. Ako ay si Chris Lorenzana. Sometimes I get messages or sometimes people will ask me, you don't introduce your name. Oo nga naman. Doon po sa mga bagong tagapakinig ng Winner Ka Pinoy, galing sa lahat ng kumpanya na aking napagsilbihan. Dahil sa napakadami nyo po, let me just refrain from naming kasi may mga iba times na may nakakalimutan akong companies. Pero maraming salamat po talaga. All of you who are now with me dahil naging participant ko kayo or naging kasama ko kayo sa webinar or that you've been a part of my coaching sessions. Thank you so much for joining Winner Ka Pinoy family. Meron pa nga pong nag-suggest, Chris, gusto mo bang magkaroon tayo ng parang Winner Ka Pinoy get together? Gusto ko po. Actually, sinabi ko sa kanya, gusto ko yan. Matagal ko nang iniisip yan. 11 years na ang Winner Ka Pinoy. Wouldn't it be nice po na magsama tayo? Kaya sabi ko sa kanya, kaya lang kasi, kilala mo ako eh. Sabi ko, syempre, papakainin ko sila. Walang problema doon. I'll rent up space. Pwede kong pag-ipunan yan. Kasi ang magiging problema ko niyan, hindi naman problema po pero iisipin ko na lahat ng pumunta, bibigyan ko ng pamasahe pa uwi, parang ganyan. Hindi sila uuwi nang wala silang dala, na magdadala sila siguro man lang ng grocery bag. So yun, iniisip ko pa lang yun. Sabi ko, Chris, hindi mo pa publish yung libro mo, diba, na pinangako ko nga po, di po ba, yung Winner Ka Pinoy, sa isip, sa itatagawa. So, sabi ko, someday maybe. At malay po natin, diba? Meron tayong tagapakinig na merong kakayanan o merong lugar dyan o meron kang farm tapos gusto mong ipagamit sa atin. Why not, right? So, anyway, pangarap po yan, pangarap. So, balik po tayo sa ating pinag-uusapan, mga kaibigan, na if you have to buy your time, how will you spend it? Kapag kailangan mong bayaran ang iyong oras, diba? Para na rin sinasabi na pag kailangan mong bayaran ang bawat paghinga mo, right? Hello to CJ Fernandez. Heart to you as well, my dear. And Ed, thank you so much from watching from England. Happy Winner Ka Pinoy as well, my friend. Enjoy your vacation. Hello, Judes.
Ay, nako, Judeline Hernandez is really one of our best contributors always sa Winner Ka Pinoy. Jude, share ka ha. Share ka about our topic today. The time is more than money. Never niyo po akong maririnigan yan. Well, mindfully po Hindi mo ako maririnigan ng, come on, bilis, time is money, time is money. Kung meron man akong sasabihin, it's time is life. Come on, let's be more mindful of our time because time is life. Yan po ang maririnig nyo sa akin but not anything else. So, siguro, I read it somewhere. I just forgot who said it na ang sabi niya, I forgot who said it. Was it Lao Tzu who said it na parang ang sabi niya, time is a created thing. Created thing. Sabi niya, time is a created thing. If you say, I don't have time, it's like saying, I don't want to. So pag sinabi ko kunyari na, sige na po, magbasa naman, o di kaya mag-inat-inat naman, huminga naman ng malalim, or ayusin yung pangangatawan at sarili. But then, let's say you tell me, Chris, wala akong oras I don't have time. Well, pag sinabi mo nga na I don't have time, para mong sinasabi na ayaw mo. Ayaw mo lang talaga. And naniniwala po ako dyan. Inuoohan ko lang lagi ang mga bagay, ang mga tao, ang mga imbitasyon na mahalaga sa akin. Ang tinatanggihan ko yung at sinasabi kong wala akong oras sa mga bagay na ayaw ko, mga taong ayokong makausap, ayokong makasama. So to say I don't have time is to say I don't want to. Kasi kapag gugustuhin, magagawan ng paraan para magkaroon ng oras, di po ba? So time is a created thing. Time is a created thing. So, hi, Beng, Miss Beng Dolores, my friend. Thank you so much, for ordering 10 copies of our book, Our Pocket Inspirer Refuse to be Ordinary. Maraming salamat sa pagregalo ng ating libro on your 10th anniversary sa Pro-Life of UK. Congratulations, my friend. I hope you continue lighting up tomorrow with today for so many Filipino families. Ayan. And hopefully someday ma-interview kita sa Kwentong Panalo. And Ed, maraming salamat for bringing 5 copies of Refuse to be Ordinary in your vacation to give them to your family in England. Ayan. So, yun, kaibigan, siguro mag-reflect tayo, no? Magnilay-nilay talaga na parang pag-isipang mabuti na, oo nga. Saan ko ba dinadala yung oras ko? Kasi ang bilis po talaga ng oras. There was one time, nag-experiment ako sa sarili ko. I experimented na umaga pa lang po, kakailamas ko pa lang, kakakape ko pa lang, humiga ako sa aking, very comfortable na seat from my friend Jack. Thank you so much. You know, it's a lazy boy. So, pag nasa lazy boy ka, raay mo na bumangon, no? And so, nagsimula ako manood po ng TikTok, TikTok. Hala, mamaya-maya lang, 1 oras na. Kaso hindi ko pa ubos, gusto ko pa. And doon ko na-realize na, pag hindi ako nag-ingat, I could be addicted to watching TikTok, to watching Reels, to watching nice clips on YouTube. Kaya isa po talaga ngayon, lalo na sa mga kabataan na nakakasayang sa ating oras, ay social media. Now, back to my question, if you have to buy your time, pag binili mo yung oras mo, ilang oras kaya ang gugugulin mo, kaka-check ng Facebook notification mo, kaka-post doon ng feeling annoyed, or kaka-picture ng mga pagkain, tapos ipopost mo sa Facebook mo. Really, ilang oras kaya ang i-allocate mo sa mga bagay na social media related? Siguro ako hindi na. Siguro hindi ko na i-check yung mga messages nyo nga What's important for me during those times would be family. Maybe talk to my son, spend time with those who matter to me, call my mother maybe, diba? Take care of my health,
para take care of my health, my mind, para alam niyo yon, makapagtrabaho ako ng maayos at makabayad ulit ako para doon sa buhay ko bukas. That is if I have to buy my time. But we don't buy our time with money. We buy our time with our breath. So, kung sisayang mo yung oras mo ngayon kakanood ng walang silbi ba? Yung mga, siguro, sorry po kung baka mamaya ganun yung content nyo, no? Yung parang wala ka malang matututunan. Yung, for a while, okay manood ka ng mga entertaining videos. Nanonood din naman ako noon, yung mga kumakain sila nung kung ano. I do watch those. Pero kung yun na lang lagi, araw-araw na lang na ganun, sayang, di ba? Walang masama if you watch videos, reels that educate you. Marami sa TikTok are educational. May mga nagsasabi sa akin, Chris, mag-TikTok ka. Sabi ko, alam mo, pagod na ako. Minsan nga, parang wala na akong boses para sa Winner Ka Pinoy. So, parang awa nyo na. Huwag nyo na akong pagawin ng TikTok video, diba? So, please visit na lang DCXL558 sa YouTube or my YouTube channel, Chris Lorenzana. Para mabalikan yung mga previous episodes kasi una, hindi rin ako marunong mag-edit. Hirap pa nga po ako mag-share Minsan hinihingi ko pa sa DCXL team ang link ng video natin kunyari para ma-share ko siya sa group, sa page ko or sa wall ko. So because I would say yes to all those if I have infinite time. Oh yes, if I have infinite time, naku, may TikTok siguro ako. I would be on Instagram. I would be on everything else. I'd have Twitter. But I don't have infinite time. So, balikan lang ulit natin. Isa na lang. Isang pasada na lang. If you have to buy your time, how will you spend it? Paano? Who will you spend it with? Sino? Sino ang mga kasama mo? Sino yung mga gusto mong kausap? If you have to buy your time, sasayangin mo ba ang oras mo sa mga tao who put you down, who don't lift you up, sa mga tao na sinasayang ang oras mo, diba? Kakagawa or kakausap sa mga bagay na walang katuturan, diba? So, reflect. Yun lang naman, kaibigan. I'm just here to ask us to reflect. Pag-isipan mo lang mabuti. Kasi human nature talaga na gawin ang masarap gawin. Diba? Kaya nga po patok na patok ang TikTok Kasi ilang segundo lang na sumaya ka na. Nakita mo siya sumayaw. Ulitin mo pa talaga. Oh, ang cute-cute niya talaga. Cute-cute niya. Yes, pero ang kapalit nun, buhay mo Diba? Sayang. Ang kapalit nun sana ay nag-exercise ka, nag-bend ka, ganyan. Nagbasa ka ng konti. You know, it amazes me how ang daming tao minsan na they play with our psychology. Ganun talaga ang psychology natin Very limited ang ating attention span. So, TikTok created it, Reels created it to be so short na bagay lang sa attention span natin. Kaya ngayon, pati mga bata, kapag pinanood mo sila ng medyo mahabang video na pang-assignment or something like that, they turn it off. Walang magtsatsaga sa Winner Ka Pinoy ng 1 oras kapag ayaw niya talaga ng content na inspiring. Pag ang gusto mo lang is entertainment and all, siguro doon ka sa mga tig 15-30 seconds lang. Because we have a very short attention span. And then, they'd sell us things. They'd put on color, videos. Na-scam na rin po ako sa ganun na parang sa video, ang ganda-ganda, wow, ang ganda-ganda. Nag-order ako, so the deliver, hindi na siya kagaya nung nasa video. Why? Because they play with our psychology that we love beauty. We love beauty. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, kunyari, I check sa, kunyari, when I post on my Facebook wall, dalawin niyo po yung wall ko para sabihin niyo naman na ginagawa ba niya yung sinasabi niya. Chris Lorenzana lang po sa Facebook or Chris Lorenzana, author, trainer, coach, ang aking page name. Makikita nyo na I do not actually, hindi nga seldom I do not post kung ano kinain ko, kung ano ginawa ko. Mostly, ang mga nakapost doon are mga pictures ng trainings ko, ganyan. Coaching, hindi masyado kasi may confidentiality or inspiring thoughts, ganyan. So that, kung sino man ang madaan sa wall ko, at least kahit papano ma-inspire, diba? So, be mindful na ang psychology mo
pwedeng paglaruan pag hindi ka aware. Pwede kang i-manipulate. Alam nyo nga, there was somebody who said to me before, Chris, alam mo, mabuti hindi mo ginagamit yung background mo sa psychology to manipulate others. Sabi ko, oo kasi, diba, ang iksi ng buhay para manloko ng iba. Diba? Even with my training, even with selling, actually you can manipulate people to think according to, So if I would ever, I don't think it's manipulation kapag hinikayat mo silang magbago, diba? Parang ginagawa natin sa Winner Ka Pinoy. So, be mindful lang na may mga tao na isa-scam ka using your own vulnerability. Sino ba naman ang may ayaw gumanda? So, gusto natin lahat bumili ng produkto nila. Naburan na lahat ng, I see some ads na naburan na yung parang wala ka ng mukha. Hindi naman wala kang mukha. Wala nang pores yung mukha mo kasi, ang pinong-pino na, parang mukha na siya ng 2-year-old baby. Pero ikaw pa ba yun, di ba? Would you be happy to look like that? So, really, be mindful of where you focus your attention on. Study your psychology na you love beauty. You love pleasure. Sino ba naman sa atin na may ayaw? Gusto natin nung mabilis at, ano ba ang easiest? Mabilis at madali, Mabilis at madali na saya. Mabilis at madali na pera, for example. And that's why marami ang nasa scam. Bakit? Because they want to get rich fast. They want to lose weight fast. They want it fast. They want relationships to be fast. Kaso malaki ang singil at the end of the day. Diba? Because great things take time. Masterpieces take time. May mga nagtatanong sa akin, Chris, how did you become so good? Sabi ko, it took time. It took time. Hindi yan overnight, diba? And so, let's do a time check. It's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama nyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. And so, dear friends, if you take a look at the way you live, pinapahalagahan mo ba ang bawat minuto mo? Kasi nga, every minute has a price tag. Yun ang lagi kong iniisip. Kaya every time na nasasayang yung oras ko or sinayang yung oras ko, example, I'd be invited, let's say, to give a talk. Sabihin sa akin, 2 o'clock. Alam nyo ba, alas 11 pa lang nagre-ready na ako. Alas 12 nagbubook na ako ng sasakyan ko or sabi ko sunduin na ako. Andun na ako ng mga 1:15, ganyan, no? Because I want to prepare. I want to be there. Sabi 2 o'clock. Tapos minsan, 2:30 na, hindi pa nagsisimula. 3 o'clock na, hindi pa nagsisimula. It pains me so much. Sabi ko, na hindi nila pinahalagahan yung oras ko. Diba? Na parang, tapos isipin nila na, Chris, okay lang naman sa'yo, diba? Siyempre, I would say, yes, okay lang sa akin, diba? But then, you took away from my sleep. Kunyari kapag sobrang aga nung call time, you took away from my sleep. 'Di ba? Maaga ako nagising for your event. Tapos pagdating ko doon, hindi pa pala kayo naka-set up. It pains me. It makes my heart ache kapag may mga tao na hindi considerate sa oras ko. Ikaw din, I'm sure, 'di ba? Kaya every time, kahit sa anak ko, kahit kay Janine, hi, baby love. How are you there? I miss you. Anyway, talk to you soon. Talk to you later. Mama time later. So my son is studying abroad. So kaya malungkot po ako lagi. But anyway, yun talaga. There comes a time in our lives when we have to let go of our children. Ganun po talaga, diba? And so, I let my son go. Ganun po, no? Kahit naman din ikaw, pag magulang ka, you let your child go so that they could fly, they could pursue their dreams. Kaya, even my son, kunyari, sinabi na, Mama, magkita tayo ng ganito, or Mama, ganito na. Tapos pati siya late, pati siya, nakakarinig talaga siya ng sermon sa akin talaga minsan. Anak, kanina pa ako handa. So, let's make it a discipline to cherish, to value, to treasure our time because time is more than gold. Time is life. Time is life. Alright, dear friends? Meron palang nagpadala ng message sa akin. Let me read. Wait lang. Matagal na tong message na to, but I want to read it kasi tuwa talaga ako sa message niya. Sabi niya,
Hi, Chris. I am a new listener and I just want to thank you for your program. Dahil sa'yo, dahil sa'yo, gustong-gusto ko nang pakinggan ang mga, ano to? Sorry. Dahil sa'yo, gustong-gusto ko nang pakinggan ang My Way, lalo na ang linyang kinanta mo na regrets I have a few. I think it's one of my episodes on Live a Life with No Regrets. Tapos sabi niya, but then again, too few to mention. Okay, ayusin ko. Lalo na yung linyang kinanta mo na, regrets I have a few, but then again, too few to mention. I will continue to live a life that is full. Salamat, Winner Ka Pinoy at DZXL at sa'yo, Chris. Itago mo na lang ako sa pangalang Rafael. Thank you, Rafael, ha? I hope that you're listening now. And I just want to acknowledge you for sending me this message. Kasi, kahit din naman ako, nung ginawa ko yung episode na yon ng Live a Life with No Regrets, pati ako na-inspire sa My Way. Actually, after ng episode, tinugtog ko pa siya ulit. Sinabayan ko siya ulit. Diba? Parang realize ko, why are people hating My Way? You know, maybe because laging kinakanta sa videoke or karaoke, diba? At laging yun na lang dahil madaling kantahin. But if you dig deep into the message of My Way, talaga namang beautiful siya, di ba? So, Rafael, thank you so much. May you and your family be always well and healthy. Yun. So, anyway, later on, I'm going to sing. So, ngayon, lahat mga nagiging participants ko sa webinar or even my trainings, naiintindihan nyo na, no, kung bakit there are times during our training I would sing a line or two. Siguro because it's like, but I do this also for Winner Ka Pinoy. Napakabilis po talaga ng oras. Ano po? But anyway, inspired by Rafael and inspired by My Way, I'm inspired by our topic today na masterpieces take time. May mga alok sa akin dati na, Chris, gawin mo lang to, ang laki ng return, ang ganyan. Ako. Although nabiktima din po ako nung bata-bata pa ako. Nabiktima din po ako sa ganong kaisipan na kung pwede, kung ano, even family members of mine, na-scam din. Kasi, ganito yung modus operandi lagi is that kukuhanin ang tiwala mo. Kukuhanin ang tiwala mo. Dati nakikipag-away na ako sa isang kamag-anak. Talagang sinasabi ko, scam yan. Scam yan. Hindi. Yung kapitbahay ko nga, nakapagpatayo na sila ng ganito, nakakatanggap naman sila. Yun yung 15% a month. You know, so, umuutang siya sa akin kasi i-invest niya doon. Sabi ko, alam mo, hindi kita pautangin, hindi dahil sa ayoko kitang pautangin, but because ilalagay mo siya dyan at mawawala yan, I'm sure. Alright, so ipinilit. So hindi siya sa akin nakahiram, sa iba siya nakahiram. Kung ano-anong ginawang dahilan para makahiram. Anyway, they invested it. Nakatanggap din naman sila ng a few checks na, alam niyo yun, yung 50, kasi 100,000, ang matatanggap mo is 15,000, right? Hindi ko alam kung may gumagawa pa niyan ngayon po, Nakatanggap din naman siya 6 months. Ang problema po dyan, ang psychology natin is that, I want more. This is so easy. Imagine, 15,000 a month, mababawi ko na yung puhunan ko in a while. Kasi ang problema, sasabihin sa'yo nung scammer na, alam mo, di ba, ang laki ng tubo. Kung di mo rin naman din ginagamit, roll over mo na lang. Hayaan mong lumaki. So, para hanggang 200,000 na yung principal mo, di ba? So, you'll get 30,000 a month. Hindi ka na mag-worry, hindi mo na kailangan magtrabaho. Again, wrong argument. Bakit ayaw nating magtrabaho, di ba? Bakit? Gusto lang ba nating nakaupo, kumakain, nakahiga, nanonood ng Netflix? Di ba napaka-boring na trabaho nun? Ay, nabuhay ng ganon. Tataba ka lang, tapos kakasakit ka sa sobrang taba mo dahil wala kang activity. So, mali ulit yung reasoning na, di ka na magtatrabaho. Anyway po, to make the long story short, na-scam nga siya. At hindi lang siya, may mga kakilala pa ako na educated po yung isa nga may master's degree, yung isa manager ng isang kumpanya. Because they'd lure you in. So nung napapaniwala na, totoo to, legit to, binigyan na lang sila ng post-dated check, no? And then, there comes a day na hindi na, yung check na diniposit, tumalbog na. Ganon talaga. Because walang mahalaga na madaling nakukuha, di ba? Walang mabilis.
So that's why when people ask me, what's your secret to your success? It's a very long story, di ba? Hindi siya yung, what did you do? What are your hacks? Meron pang iba, tinatanong ako, Chris, ano yung mga mabilis? What are your hacks? Yes, my hacks, totoo, pero yung mga shortcut po ba? Yes, my hacks, pero at the end of the day, papracticein mo pa rin yan. And so time is just so fast. Hello, Dr. Echel Villanueva. Happy birthday. Happy birthday. Happy beautiful Sunday to you also. And Tito Dan, thank you so much for always listening. Miss Ermi Clemente, good morning, my dear. Happy Sunday to you as well. And thank you so very much for always tuning into Winner Ka Pinoy. Nako, Chris, magbisa ka na ng konti bago mahuli lahat. Ayan, kasi nga, I'm looking at the time. It's already 11:38, G. Time flies. There's a message here, sabi niya, Hi, Miss Chris, my Sunday vitamin. That is so sweet. Thank you so much. I like the gentle way you remind me na mas pahalagahan ang aking bawat minuto. Lalo na ngayon na napakadami talagang distraction sa buhay. May taning po ako. Ha? Wrong spelling lang pala. May tanong po ako. Ikaw mag-ingat ka next time sa spelling mo, ha? Kadabahan naman ako. Kala ko may taning talaga. May tanong po ako. Paano ko po tatanggihan ang mga taong sinasayang ang oras ko? Minsan nakikisama lang ako pero nanghihinayang talaga ako sa oras ko. Salamat po. Queenie S. Hey Queenie, thank you my dear for that beautiful question, ha? Ganyan din ako nung una. Alam mo, may pagka-pleaser ako nung unang panahon. Pag kaya ko, lagi akong umu-oo. You know, there was a time I was asked to, Chris, can you join me in this ganyan? Chris, can you be ganito? Oo lang ako talaga ng oo. Kasi kaya naman. Kaso, lagi mong isipin, Hana, yung oras na yun may kapalit. Kunyari, pag inuuhan mo ang isang tao, ang kapalit nun ay ang tulog mo siguro, ang oras mo para maglaba siguro, o maglinis ng bahay, or alagaan ang sarili mo, di ba? Laging may kapalit yan. There's always an exchange. So, matuto kang magsabi ng, gusto ko talaga. That's a strategy. Ganyan din ako. Alam mo, may nag-invite sa akin. May mga times na, hindi ko lang alam po pero may mga tao talaga minsan na, parang naisip ko, ang feeling nila wala talaga akong ginagawa masyado. Pwede daw ba akong is it, Miss Chris, can I meet with you for coffee? Alam mo, okay lang yan kung may saysay ang coffee, no? Ay, may saysay yun. Is it a coaching session? Is it a mentoring session? What is it? Diba? May meaning ba? May meeting ba? Wala, gusto ko lang po makapagkantuhan. Pero pwede natin gawin yan through phone. Or pwedeng, you get it? So, I would always say, I'd really love to. Gusto ko talaga, pero. So, Queenie, lagi mong sabihin, alam mo, gusto ko talaga pero may prior commitment na ako alam mo, thank you so much for inviting me. Salamat talaga na naalala niyo ako. Kaso, sa araw na yan ay, kung ano man yung gusto mong gawin sa araw na yan. Or, kunyari, may naoohan na ako Alam mo ba, strategy ko rin yan? Na, thank you so much for remembering me, pero kasi may naoohan na ako Hindi na kailangan tanungin ko sino yung naoohan ko, di ba? Pero actually, ang naoohan ko lang nung time na yon ay sarili ko. Nakaschedule kasi ako sa isang coaching session or nakaschedule ako mag-pilates dito sa malapit lang. Nakaschedule ako mag-yoga. Nakaschedule na sa akin yun Nakaschedule na ako sa sarili ko. So tatanggihan ko na yung ibang imbitasyon, di ba? So cherish your time. Time is life. Huwag mong oohan lahat ng tao dahil lang gusto mo silang sumaya. Sabi nga, huwag mong, I heard this beautiful quote before na, don't set yourself on fire to keep other people warm. Who said this beautiful line? Hindi ko maalala. Pero narinig ko yun at tumatak siya sa mind ko na, don't set yourself on fire. Huwag mo hayaang ikaw ang nasusunog just to keep other people warm. Right? Don't lie down and let people sleep on top of you para lang comfortable sila. Kasi, pag ginawa mo yan, meron pa rin magsasabi na, hindi ka flat na maayos, ayusin mo. So, please, prioritize yourself as well. Alright? Dear Queenie, ang mahalaga is that, balikan mo kung ano at sino ang mahalaga sa'yo. At number 1 dapat dyan, sa listahan na yan, ay ikaw at ang pamilya mo, kalusugan mo. So, hopefully you're listening. Time flies, time flies.
Again, time is more than money. Time is more than gold. Noong unang panahon, lagi sinasabi na, oh, time is gold, time is gold. Yes, 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 indeed, I agree. Pero, time is more than money. Time is life. Time is life. Time is your every breath. Na, minuminuto, ay kumukonti na lang, parang ganyan. Diba, meron nga tong exercise na, parang, who's that again? Who said it? Na parang, wait lang I will try to compute now kasi hindi ko na maalala yung math. Like for example, in 1 year, there are 52 Saturdays in 1 year. If I remember it correctly. So, if mabubuhay kunyari tayo ng, let's say, 80 years. So that means there will only be 4,160 Saturdays or weeks in our 80 years. So, merong isang tao na hindi ko maalala kung totoong ginawa niya yun, pero sinabi niya na naglagay siya ng pebble sa isang garapon na malaki. No? 4,160. Kung goal mo 100 years, then you can, sa maliliit lang na pebbles. Sa bawat Saturday, he'd take a pebble doon sa garapon niya. Hanggang sa, no, tumanda siya, kumukonti yung pebbles niya. Ganon din siguro ang metaphor natin, no, na parang kung titignan mo, kumukonti yung oras natin. If I could save time in a bottle, yes. If, kaya nga siya kung pwede sana, kung lang sana pwede, diba? If I could save time in a bottle, kaso hindi diba? Ginawa ko na rin sana kung pwede lang. Kaya when people say, oh, if only I could time travel to the past, yes, pero hindi na talaga, diba? You can only go back to your memories. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if only, kung pwede lang talaga. If I could make days last forever, may mga paboritong araw talaga ako that I would make last forever. Diba? Ikaw din, I'm sure. If words could make wishes come true. Pero hindi. Even if you wish it, even if you say it with your words, even if you say, please God, one more breath, please, isang araw pa. When people have their last breath, that is their last breath, no? Wala, hindi siya negotiable I'd save every day like a treasure, and then again, I would spend them with you. So sino? Sino yung you na yon, diba? Sino? And so, my dear friends, enjoy this very beautiful song by Jim Crusay, Time in a Bottle. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how
they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. I'm in a Bottle by Jim Kersey. Dear friends, I hope you enjoyed that song para mas pahalagahan natin lalo pa ang ating oras. You know, sabi nga sa kanta, diba? There never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Kaya nga, sabi, kapag napakadami mong priorities, if you have more than 3 priorities, you really don't have one. Kapag sinabi mo, priority ko lahat yan, ay hindi totoo, diba? Because again, your time is a limited resource. Hindi siya renewable, no? Hindi renewable, meaning, yung kahapon na oras, hindi na natin maibabalik ngayon. Thank you so much, Mr. Ronald Tumbaga. Ang pera na ibabalik, ang panahon at mga pagkakataon, di na maibabalik. Yes, that is so true. So beautiful. So beautiful. From Ed Manukduk, sabi niya, spend time with family, friends, and loved ones. Money is momentarily owned, never eternally yours. This is a beautiful definition of money. And everything put God first, and all these things shall be added unto you. That is so very true. Thank you, Ed. Thank you so much. Check ko lang po kung may mga messages pa po para maayos ko na. Ay, naku, minsan talaga it's so hard to manage my time. Hello, Tito Danny Villanueva. I miss you and Mama Love. Ayan, I hope to see you again someday soon. Marami talaga akong nasasabihan lagi ng I hope to see you someday soon. Hindi po ako minsan makapagsabi na I hope to see you on Sunday, parang ganyan. But really, time is life. Time is life. At dahil papatapos na po ang ating oras, sana kaibigan ay pag-isipan mo mabuti. Saan ko or sa kanino ko or sa ano ko ipinagpapalit ang aking oras? Ganon talaga dapat ang mahalagang tanong. Sabi nga ni Benjamin Franklin, you may delay but time will not. But time waits for no one, sabi nga. And ito maganda tong sinabi na parang lost time is never found again, from the same author, Benjamin Franklin. Kaya nga, magtipid kapag kuriputan mo talaga, imaginein mo na lang na, if I'm paying for my time, how will I spend it, diba? Hindi mo siya sasayangin. And so remember, just like what I said earlier, na time is a created thing. Sabi nga ni Lao Tzu, to say I don't have time is like saying I don't want to. Kaya pag sinasabi natin, ay wala akong oras mag-exercise, ay wala akong oras, there are times, alam niyo po ba na sa trainings ko because karamihan sa companies na sineserve ko, they pay for the training of course, at tapos yung mga empleyado nila pupunta na lang sa training room, ganyan, para umattend ng training. And so like ko sinasabi na, andito na rin lang din naman kayo, make the most out of it. No, mute cellphones, itabi ang cellphones, ilagay sa bag ang cellphones, ganyan. Let's not be distracted. Kasi kontrolado natin itong pag-aaral na to, binigyan na kayo ng pagkakataon to study, di ba? So kung iisipin mo, how much time do you really have to succeed in life? How much time do you really have to learn? How much time do you really have na makasama yung mga anak mo? Di ba? Like I'm in my 50s. Halata naman po, 'di ba? Sa tanda ko naman na 'to. 'Di ba? I'm in my 50s. And so, if I look back, are there times in my life na sinayang ko? Yes, meron. Kaya nga po ganito ako ka-passionate to discuss things with you dahil parang ayokong umabot ka sa punto na babalikan mo yung buhay mo and then you would realize na ang dami-dami kong oras na sinayang. Sana hindi na lang. Kaso hindi mo na maibabalik eh. There's no rewinding, no replay. The chance you lose today when they're gone, and they're gone. There's no rewinding. Kung pwede ko lang ibalik, pero hindi na eh.
Kung pwede ko lang i-rewind, pero hindi na, diba? Kailangan conscious tayo sa ating prioritization. Conscious meaning, ang conscious prioritization is that the cost of something is having less time for something. So, Queenie, ang cost ng pagsama mo sa mga kaibigan mo, kahit hindi mo naman gusto, is having less time for what matters most to you, like time with family, sleeping, time to fix your things, time to be just alone. Diba? Laging may singil eh. So, kailangan lang, willing kang bayaran yung singil na yan. Willing ka. Kaya nga, at the end of the day, nasayo kung ano at papaano mo pipiliin, kung saan mo i-invest ang oras mo. So, the main thing is to keep the main thing, sabi yan ni Stephen Covey. And so, my dear friends, malapit na naman po akong magpaalam. In the final analysis, wala pong pwedeng magnakaw ng oras sa natin. Ulitin ko po In the final analysis, huwag natin sabihin na, sinayang niya yung oras ko. Siya kasi wala tuloy natira sa oras ko. Yung mga ganito kasi kinuha nila lahat ang oras ko. Except doon sa oras natin sa kumpanya, sa trabaho where we are paid to do something. Ganun po talaga, no? Kapalit talaga ng oras natin, yung pagtatrabaho natin para sumweldo tayo, na kailangan natin para mabuhay. So that's all good. Ang pag-uusapan natin ngayon is ano yung ginagawa mo outside of work. So, kunyari, pauwi ka, nakikinig ka ba ng bagay na that could inspire you? You know, pag uwi mo, manage mo ba na maayos yung oras mo para may oras ka sa mga bagay na mahalaga at hindi yung higa ka agad at manood ng kung ano-ano? In the final analysis, tayo lang ang pwedeng magnakaw ng oras sa atin. Tayo lang ang pwedeng magsayang, parang mali na naman. Tayo lang ang pwedeng sayangin ang oras natin. Well, if I got that correctly. Ay, naku! So remember, time is so precious. We could never, ever, parang there's no way we could discuss this in an hour comprehensively. Pero tingnan ko lang po kung may mga messages pa po kayo, then I would already play our final song in a bit. Let me just see. Ako ay labis na nagpapasalamat po sa inyong lahat na sinamahan ako ngayong tanghali. I am so very grateful na binibigyan niyo ako ng pagkakataong mahalin kayo, pagsilbihan kayo. Kasi kababayan kita Kapwa kita Pilipino. May mga times may nagsasabi sa akin na, Chris, di ka ba napapagod? Nag-episode na ako ng ganyan dati, di ba na, di ka ba napapagod? Hindi ako napapagod kasi kapwa kita kapwa Pilipino. Your family. So kapag every Sunday, kulang na lang, lumitaw ako sa harapan mo, lumabas ako sa radyo mo, diba? Na I really just want us to be better and to live more beautifully. So, sana ay mula ngayon, isipin mo na ang mahal ng singil, ang mahal-mahal ng singil, ang mahal ng kapalit ng oras natin because we pay for it with our lives. Alright, dear friends? Thank you so much again to our digital, Mr. Wilson Abrea. Thank you, Miss Ches Camilla Rosal, Miss Justice Martinez, Miss Jel Kiran, and Mr. Daniel Fangonilo. Maraming salamat for making this broadcast possible. Now, enjoy this very beautiful song, Winner Ka Pinoy, hindi na po ito mamamute, by Mr. Ariel Misiano. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan, bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka
kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 Winner ka, Pinoy! Winner ka! At naghihintay sa atin palagi. Ang magandang umaga. Margaret Peters said, "Time has a wonderful way of showing us what really matters." Sabayan niyo na po ako mga kaibigan, sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan ha, winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!